It's a family affair sa Senado. Apat na magkakapatid ang sabay-sabay na uupo bilang mga senador na susunod sa susunod na kongreso. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Sa pagbubukas ng 20th Congress, papasok din ang bagong hanay ng mga senador at 1/3 sa bubuo ng Senate lineup ngayong 2025, magkakapatid. Sasamahan ni Senator-elect Erwin Tulfo si Senator Raffy Tulfo. Si Senator-elect Camille Villar naman papalitan ng kanyang ina na si outgoing Senator Cynthia Villar para samahan ng kanyang kapatid na si Senator Mark Villar. Re-elected naman si Senator Pia Cayetano na muling sasamahan ang kanyang nakababatang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano. Sasamahan ng tatlong pares na ito sina Senators JV Ejercito at Jinggoy Estrada para buuin ang siblings in the Senate. Tila nasa kultura na ng mga Pilipino ang paghahalal ng mga pinuno na mula sa mga kilalang apelyido. At hindi lang yan sa local governments, kundi hanggang sa pinakamatataas na posisyon sa pamahalaan. Sa isang pag-aaral ni na Dr. Ronald Mendoza ng Ateneo de Manila University School of Government noong 2022, 80% ng bumubuo sa Kongreso galing sa mga political family. Pinakamarami man ngayong taon ang nahalal na magkakapamilya sa Senado, lumang gawin na ang pagkakaroon ng political families dito. Noong 1998, sabay na naging senador ang magpinsang John at Serge Osmeña, parehong apo ni late former President Sergio Osmeña. 2004 naman nang sabay ring naging mambabatas ang mag-inang sina Loy Ejercito at Jinggoy Estrada. Magkasama namang naupo sa Senado ang magkapatid na si Senator-elect Pia at incumbent Senator Alan Cayetano sa 15th Congress noong 2010. Pagpasok ng 16th Congress noong 2013, magkasama na ang magkapatid na Cayetano at magkapatid na Ejercito sa Senado. Sa kanilang proklamasyon noong Sabado, sinabi ni Senator-elect Cayetano na hindi dapat agad na husgahan ang mga lider na galing sa political dynasties. I have a brother in the Senate. You can scrutinize his work. You can scrutinize my work. Magkaiba yung work namin. Magkaiba din yung paniniwala namin. Nagdidebate din kami. So I truly believe that people should be elected based on their capacity. And this electorate has shown na kaya nilang pumili ng klase ng kandidato na naniniwala silang pwedeng manilbihan. Ganito rin ang naging pahayag ni Senator-elect Villar noong Marso at sinabing nasa tao pa rin kung sino ang gusto nilang iboto. Ang kanyang ina naman, sinabing walang problema sa mga political dynasty, basta raw nagagampanan ang kanilang tungkulin. Masama yung dynasty na niloloko mga tao. Diba? Di ba mas maganda if you have if your family ties to service and you're serving the people well and you're honest and hardworking, there's nothing wrong. Ayon sa saligang batas, bawal ang political dynasty. Pero hindi ito ganap na naipatutupad at hindi maituturing na election offense ng COMELEC dahil walang enabling law. Dahil siyempre kinakailangan ma-define anong ibig sabihin ng political dynasty, up to what degree of relationship ang pinag-uusapan natin na prohibition sa political dynasty. Hindi naman nakalagay sa Constitution yun eh. Ang sinabi ng Constitution, bawal ang political dynasty and as may be defined by Congress. So dapat merong batas. Kahit kami, paano namin sasabihin magkapatid kayo, tapos magkapatid sa ama, political dynasty yan. Sa kasalukuyan, sa Sangguniang Kabataan at sa Bangsamoro Region lang, may mga solidong probisyon ukol dito. Sa ilalim ng SK Reform Act of 2015, bawal kumandidato ang isang kabataang may second civil degree of consanguinity or affinity to any elected national official o incumbent local official sa lugar kung saan siya tatakbo. Ibig sabihin, bukod sa immediate family, bawal kumandidato kapag mayroon kang lolo o lola, biyenan o kahit bayaw at hipag na nakaupo sa pamahalaan. Ganito rin ang probisyon sa Bangsamoro Region para sa parliamentary at local elections. Nitong March 31, naghain ng isang petisyon ng Isang Bayan Koalisyon kasama ang iba pang mga grupo. Ang kanilang panawagan, i-compel ng Supreme Court ang Senado at ang House of Representatives na magpasa na ng isang anti-political dynasty law. Wala pa itong resolusyon sa kasalukuyan. Pero ayon sa petitioners, oras na para magkaroon ng ganitong batas. Dahil clear violation daw sa ating konstitusyon ang kawalan ng aksyon ng Kongreso ukol dito sa loob ng 4 na dekada. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.